At mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratelis Vlogs. Pag-uusapan natin yun, ito pong sona ng Pangulo, no? Highlight po itong kanya pong pagsasabi na ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez, dating speaker, na hindi mabanggit ang pangalan, ay malapit na magkaroon ng patong-patong na kaso. Ayan. Ang mga sinabi pa rin po ay panay pangako. Halos wala pong nabanggit na mga is either pangako o yung mga sinasabi naman niya nagawa ng kanyang mga pamahalaan ay hindi naman po mga programa na galing lang sa kanya. Kumbaga itinuloy lang. Wala po talaga, wala wala talagang yung highlight na ito yung mga napagawa. Maski po sa infrastructure, halos wala pong maipagmalaki. Nakakatawa nga yung mga pinagmamalaki ni BBM. Pero kaya nga ang pinaka-highlight yung simula, tapos the rest, same-same. No? Same-same na hindi naman po pwedeng maipagmalaki talaga bilang kanya at hindi rin po pwedeng maipagmalaki dahil pangako pa lang, no? Karamihan po pangako, yung mga ilang bagay na pinagmalaki, napakaliit kung ikukumpara sa mga nagawa ng mga dating Pangulo. Yan po mga pag-uusapan natin at bakit frustrated, no, ang lahat sa mga sasona na to ni Pangulong Marcos. Hindi po naman lahat. Yung mga kakampi niya, siyempre tuwan-tuwa. Alam mo naman yung mga yan eh. Sabihan mo lang na kahit na ano, masisihan na eh. Pero yung mga nakakarami po, majority po ng pamahalaan, na kinikinita na po natin na wala pa rin pong pagbabagong mangyayari sa Pilipinas sa huling 2 taon ni BBM dahil wala naman eh. Wala nangyayari, walang achievement na naipagmamalaki at lahat po ay pangako na napakahirap pong maliliit na nga yung pangako, hindi na nga po earth-shaking. No? Kumbaga, hindi na nga po unbelievable eh. Pero malamang hindi pa rin po matupad. Ang sarap magkape. Umuulan po ng kidlat at kulog. Ngayon, sinasabayan po ng malakas na ulan. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikiling, may pinapanigan. Una sa balita, uli sa impormasyon, kaya anong pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Ako raw pala yung ako raw yung walang sense. Hindi pa po ako nagsisimula. Pamagat pa lang po. Talagang wala pang sense yan dahil pamagat pa lang. Meron bang sense yung pamagat? Hayaan nyo po, ipapaliwa. Mga haters ni Badong talagang nagsisimula na eh. Okay. Sisimulan na po natin. Pero hindi muna yan kay Martin. Meron lang akong gustong pag-usapan. Ito si Gadon. May dalawang sinabi to si Gadon na talagang wala na ho sa hulog. Dati natutuwa pa tayo rito kay Gadon sa mga paraan niya na pagsasalita, etc. No? Pero ngayon, hindi na po nakakatuwa talaga itong mga pinagsasabi ni Larry Gadon. Kulang po kayo. Papunta po tayo riyan sa mga katanungan ninyo. Just relax. Maghintay. Maghintay lang po kayo ng ating mga paliwanag.
At pag hindi pa rin po kayo, magulo pa rin po para sa inyo, may pagkakataon po kayong magtanong maya-maya pagkatapos ng ating talakayan. Gusto ko lang tignan kasi mali, baka naman mali yung mali yung anong tawag doon? Yung translation. Okay. Sabi ni Gadon, ito po unang reaction natin. Ang lakas, no? Ang lakas po ng kidlat at kulog. Yang trust rating na yan, kalokohan yan. Pulse Asia at saka SWS. Minumura niya pa yan. Siyempre, hindi nilagay dito. Pulse Asia at saka SWS, mga bayaran lang yan. Kung ako nga masusunod, pagpapatayin ko yung mga yung sistema, ha? Yung papatayin yung sistema nila. Inawat niya rin yung sarili niya. Okay. Alam niyo po, etong si Larry Gadon, wala na, no? Parang magsalita man, wala nang sense, eh. Kung meron pong mas pinagkakatiwalaan yung mga tao, na-distinguish na ng mga tao, ang tunay talaga na, yun lang naman ako magre-react. Kung sinabi niya lang na pangkalahatan yung survey, yung pinaniniwalaan ng tao na survey, yun yung binabanatan niya. Bakit? Doon kasi negative si BBM, doon very positive si BP Sara. Yun kasi, dekada na yan, Gadon. Hindi mo na pwedeng tanggalin yan, yung SWS tsaka Pulse Asia. Hindi ka pa Larry Gadon, meron na yan. Ibig sabihin, hindi ka pa namin kilala. No? Hindi namin alam kung saan ka galing. Kailan ka lang naman sumulpot, eh. Di ba? Panahon na ni Tatay Digong. Hindi ka pa namin kilala, Gadon. Meron nag-exist na pinaniniwalaan niyang SWS at Pulse Asia. Tignan mo, Gadon. Naglabas yung Okta search. Ang taas ni BBM. Halos mas mataas pa siya kay BP Sara. Na yung media, traditional media, hindi na sila binabalita, eh. Kasi alam nila na, putya, napakalaking kalokohan naman yan. Hindi ka panipaniwala na mas mataas yung rating ni BBM kaysa kay BP Sara. Kaya ako hindi ko tinatalakay ang Okta na yan, eh. Ang lagi kong tinatanong sa mga post, pag pinupost yung ng Okta, meron pa bang naniniwala sa Okta? Ngayon, binabaliktad mo, Gadon. Yan ang kapanipaniwala. May isa pa siyang sinabi na talaga unbelievable. Napaka-unbelievable na nito ni Gadon. Okay. Binabanatan ni Gadon si Baste dahil daw, si Baste daw ay dun sa sinasabi ni Baste na ginigipit si BP Sara dahil siya yung woman to beat ngayong 2028. Ibig ba sabihin kakalimutan natin yung mga winaldas na hindi maipaliwanag? Just because ang explanation natin kasi threat yan. Yung threat, anong threat pinagsasabi nyo? Actually, in 2022, the reason why Sara did not run for president is because ayon mismo doon sa survey ng Malacanang, number 4 lang siya. Ang number 1 noon, si BBM, number 2 si Lenny, number 3 si Isko, pang-4 lang si Sara. Hindi ko po alam kung anong survey yung sinasabi ni Gadon, no? Pero alam ko po na lahat na presidential survey, number 1 si BP Sara. Siguro yung sinasabi niya na pang-4 na lang si BP Sara, number 1 na si BBM. Nung ang tatakbuhan na nung sinabi na ni BP Sara na hindi na siya tatakbo at nag-file na ng certificate of candidacy. Hindi ko alam kung saan mo kinukuha, Gadon. Yung 2022 daw, pang-4 lang sa survey si BP Sara. Kaya raw siya hindi tumakbo bilang presidente. No?
Hindi ko alam talaga kung ano yung utak na nega doon eh. Binabaliktad na niya yung nasaksihan natin lahat. O, palagay mo na. May magagalit na naman sa akin yan. Bakit ka naniniwala kay Gadon? Ipagpalagay mo na for the sake of argument na tama ka. Na pang-apat nga si BP Sara noong 2022. 2028 na pinag-uusapan eh. Pang-ilan si BP Sara? Number 1. na, kinukot mo na survey na hindi kami naniniwala. Yung survey noong 2022. 2026 na ngayon eh. Ang lahat ng survey sa 2028 election, number 1 si BP Sara. At hindi lang po siya simpleng number 1. Nung katulad nung number 1 siya noon. Number 1 siya noon pero hindi ganito katambak eh. Number 1 siya ngayon, yung sumunod sa kanya halos kalahati lang. Kaya Gadon kung ano yung sinasabi mo mahilig siya dyan eh, di ba? Sa panahon ni Tatay Digong, 16 million lang. Iba na yung Alam mo kung ano pagkakaiba? Maraming galit kay BBM. Kung hindi mo kayang tanggapin yan, na maraming galit kay BBM, wala tayong magagawa. Yan ang katotohanan. Eh. Kaya nga siya negative sa totoong mga survey. Yung mga binabanatan mo, yan yung mga totoong survey. Maraming galit kay BBM at lahat ng political forces na existing sa Pilipinas, kakampi na ni BBM. So kung lahat sila magkakakampi na, kinampihan si BBM, natural, ang lahat ng galit kay BBM, papanig dito sa mga Duterte. Kaya yan po yung paliwanag kung bakit ngayong para sa 2028, halos doble yung susunod kay Sara Duterte, yung kanyang rating. Huwag kang mag-alala. Hindi kami naniniwala sa ibang rating, lalo na sa Okta. Okta, Numero, at iba pa. Dalawa lang ang pinaniniwalaan ko. At yan po, consistent ako dyan. Okay, anyways, punta na po tayo rito sa main topic natin, yung SONA ng Pangulo. Ito ang problema ni BBM, yung trust rating ni BBM. Talagang lahat, halos ng post, siguro 90% ng nagpo-post doon sa kanina sa atin, habang ako ay naka-live, lahat ng halos ng post doon, galit kay BBM. Hindi naniniwala, sinungaling. Ganun po yung mababasa mo eh. Talagang wala na po naniniwala kay BBM. Isa-isahin po natin ha. Okay, ang highlight agad. Ang highlight ng kanyang inunan niya talaga. Tuwan-tuwa si De Lima rito ha. Imagine niyo dahil na-address daw ni BBM yung corruption. Anong na-address ang corruption? Alam niyo po si BBM, sa 4 na taon niyang pamumuno, ang pinaghahandaan niya SONA. Mahilig sa optics si BBM. Pag maganda yung delivery niya na SONA, tuwan-tuwa na yan. Wala na siyang pakialam kung napapalo up ba yung sinasabi niya sa SONA. Marami po siyang sinabi sa SONA na hindi po natupad. Kung matatandaan niyo po, ang mga unang pangako niya sa mga unang SONA, ewan ko kung sa mga unang SONA yun o sa kampanya pa niya pangako to. Mga 1 million per year na pabahay. Wala na po. Hindi na po pinag-uusapan yan. Pinagmalaki kanina yung naipatay yung pabahay. 1,000 lang po. Wala na pong milyon. Lahat na yun ha. 4 na taon na siya, 1,000 lang. Hindi yata umabot ng 100,000 eh. Ni hindi po abot ng 1 milyon. Samantalang sa pangako niya, 1 million per year. Yung 20 pesos na bigas. Ibang-iba po sa paniniwala natin. Alam niyo po ba yung paniniwala natin? Nung pinangako niya yung 20 pesos na bigas noon, 20 pesos ang bigas sa palengke. Hindi yung hagilapin mo pa kung saan nagtitinda ng 20 pesos na bigas. Thank you very much kay Arnold Refugio
na nagbigay sa atin ng 99 pesos na pangkape. Okay. Tapos, yung pangalawang zona yata, o tama, pangalawang zona. Dahil yung mga presyo ng agricultural products noon ay nagtataasan. Sinimulan ng sibuyas, bigas, asukal, baboy. Oh, ano po ang mga pinagsasabi ni BBM doon? Ang gaganda po ng mga speech niya eh. Tandang-tanda ko pa eh. Hahabulin, no? Magtago na kayo yata. Hahabulin niya yung mga alam niya kung bakit mataas ang presyo ng bilihin eh. Dahil sa mga smugglers, hoarders, at saka price manipulators. Yun ang una niyang hinahabol. Oh, pero wag nating kalimutan. Sa unang taon niya, siya yung Department of Agriculture Secretary. Siya po yung may direktang hawak dyan sa mga importation na yan ng mga agricultural products. Siya na nga yung secretary, hindi niya panalutas eh. Di ba? O, yan po yung history ng SONA natin eh. Tapos, sumunod na SONA, ipinagmalaki na yung ipinagmalaki na po yung flood control. Kasi wala siyang maipagmalaki na build eh. Hindi niya nasundan yung kay Tatay Digong eh. Walang visible. O, tapos, mas malaki pa yung budget kay Tatay Digong. Yung pala, tinodo nila sa flood control. Kaya pinagmalaki yung flood control eh. Siningil ng kalikasan. Ang dami niyang kinatwiran, di ba? Una niyang kinatwiran. Nasagasaan na nag-iisang yung 5,500 flood control project, sinagasaan ng isang barko. Ang galing ng barko eh, no? Sinagasaan yung 5,500. Kaya may baha. Kasi pinagmalaki mo, tapos bumaha pa rin. Yun yung problema niya eh. Naniningil yung kalikasan. Okay. Kaya hindi niya na po ang daming beses niyang pinagtanggol. Yung isa naman, meron tayong flood control. Na-overwhelm lang. Na-overwhelm lang daw. Sobrang laki ng tubig. Naisip ko naman, kaya ka nga okay lang sana kung ang ginagawa mo lang, linis lang ng kanal, di ba? Walang ganyang kalalaking flood control project. Trilyon ng ginastos natin eh. Yan yung sinasabi natin na nung panahon ni Tatay Digong, very practical. Linis lang. Babaha, saglit lang. Kasi naglilinis ng estero, naglilinis. O, tsaka niya na-realize na linis lang pala ang katumbas. So, palpak siya riyan, kaya sumunod na SONA niya, naniningil na siya. Mahiya naman kayo. O ngayon, sundan natin. Wala pa ring mga mga mastermind. Etong mga sinasabi niya kay Martin Romualdez. Basahin ko kayo po magpasya kung gaano katapang to. At yung reaction din ni Martin, bakit ganun? Ang babait nila sa bawat isa. Natatandaan nyo, nung unang sinangkot si Martin, di ba nagwawala si Martin? Bakit ako lang? Marami siyang alam. Di ba yan yung niya? Yan yung hindi lang ako. Idadamay ko kayo. Ganun yung tema ni Martin eh. Nung una siyang sinangkot dyan eh. Idadamay ko kayo. Bigla na nahimik sila lahat. Wala na biglang kaso si Martin. Wala na lahat. Ngayon na lang uli nabanggit. Pero tignan nyo po yung pagkakabanggit. Basahin ko lang. Malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya, pangulo ako ng Republika ng Pilipinas. Palakpakan po yung mga Pero alam niyo po, dapat nagdidiwang tayo, di ba? Kasi nabanggit
Yan yung hinihintay natin eh. Banggitin niya na papakulong niya si Martin. Pero ano po, ang agam-agam natin, totoo ba yan? Makukulong ba si Martin? Ganun po yung atin pong yung anong tawag diyan? Kawalan ng tiwala sa salita ni BBM. Kung si Duterte po nagsalita niyan, si Tatay Digong po nagsalita niyan, nagdidiwang na po yung mga tao. Pero si BBM po ang nagsalita na patong-patong na kaso kay Martin Romualdez. Ako, hindi ko na kayo dadamay kasi hindi ko na maalam ang damdamin nyo. Habang naririnig ko yan, sabi ko, bakit ang salita hindi ipapakulong? Bakit ang salita patong-patong na kaso? Magkaiba po yung patong-patong na kaso at yung ipakukulong. Okay. Tignan nyo rin yung sagot ni Martin. Ang lambot din, hindi palaban. Masakit man ito sa aming pamilya, ginagalang ko naging pahayag ng Pangulo. Hindi ako kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sang-ayon ako na gawin natin ang tama. Ang tama ay ang sumunod sa proseso at hayaan ng ebidensya magsalita. Naninindigan ako na wala akong ginawang anumang labag sa batas at handa akong patunayan ito. Okay. Hindi ko po makuha. Ako personal po to. Ayaw ko kay damay. Pero alam ko, ganito rin na nararamdaman ng karamihan sa atin. Hindi talaga ako kampante na makukulong si Martin. Dahil ang lambot eh. Yung mga patong-patong na kaso na yan, ano yung mga kinakaso? Kasi kung gusto nyong ipakulong, bakit si Marcoleta ang bilis? Di ba? Ang pananaw ko kasi si BBM, masaya na siya na naririnig ng mga tao yung gusto nating marinig. Wala naman siyang pakialam kung basta ang performance niya sa SONA, yun na yung kanyang pagiging presidente, hindi talaga yung gawain araw-araw. Masaya na siya sa optics. Ngayon, problema ni BBM yan kasi sinabi niya, wala pa naniniwala. Wala naniniwala na makukulong si Martin. Okay. Kung dumating po yung panahon na makulong si Martin, duda pa rin ako. Kasi, alam niyo kung bakit? Pwede ka naman kasuhan, non-bailable, makukulong ka. Pero matatalo naman yung kaso dahil mahina yung mga ebidensya. Di ba? Unlike na dumaan ito, alam niyo yung pagkakaiba na dumaan ito sa Blue Ribbon Committee na narinig natin yung mga nagtumistigo laban kay Martin. Tapos nariyan din yung kampo ni Martin sumasagot. Makikita kasi natin kung nagsisinungaling o hindi. Katulad po nito. Paano iniimbestigahan si Martin? Ano yung mga sagot niya? Hindi natin nakikita eh. Ano yung sinasampang kaso sa kanya? Yung isasampa bang kaso kay Martin kasi wala pa naman eh. 'Di ba? Preliminary. Ay malakas ba yung ebidensya? Nakita niyo po kung paano na magduda yung mga tao. Ako sa tingin ko maraming ganito mag-isip sa atin. Kahit na makulong si Martin, mapapalaya pa rin. Kasi anong ebidensya yung mga isasampa kay Martin? Di ba? Samantalang, itong mga otoridad kasi, hindi nila sinusuportahan yung mga nagsasabi ng masama kay Martin. Okay. Ang point ko lang dito, ikalawang punto, over na tayo eh. Sa sobrang sama ng loob sa sobrang dami ng ginawa nila riyan, pagtatakip dyan sa flood control, yung mga tauhan ni BBM nawawalan ng kaso kahit na alam natin na ilang beses nilang sinabi yung Ulaybar, ilang beses nilang sinabi yung Bersamin.
yung may hawak ng pondo, DBM. Ano yan, kaliwat kanan na nakawan tapos walang kinalaman yung nag-i-issue ng pera? Yung mismong head ng DPWH. Hindi na makakasuhan dahil ginagawang star witness. Star witness laban kanino? Yun yung pinaka-problema ni BBM. Nagsasalita na siya na mukhang pabor sa atin, pero wala pa rin naniniwala. Ako nga, kahit makulong si Martin, duda pa rin ako, lalaya pa rin yan. Baka sinampahan lang ng mga hindi matitinding ebidensya, makapagpiyansa pa. Wala nang tiwala Mr. President. At maliban dyan kay Martin, wala na siyang naipagmalaki. Biruin nyo, ang pinagmamalaki ni Tatay Digong, ilang tulay yung pinagawa, ilang highway, ilang kilometro ng highway. Kanina, narinig kong mga pinagmamalaki. Madadaanan na ang nasirang tulay. Madadaanan na ang mga nasirang tulay na ganito. Inisa-isa yung tulay. Talaga? Ang pinagmalaki mo, hindi yung may bago kang naipatay yung tulay. Ang pinagmamalaki mo repair. Ne-repair yung San Juanico Bridge. Ne-repair yung ganun. Tanong ko lang, bakit sa panahon mo maraming nasirang tulay? Hindi ba may maintenance yan? Bakit sa buong panahon? Ano yan, na tiyempo? Tama po yung San Juanico Bridge, matanda na. Okay, wala pong duda kasi tatay niya pa nagpagawa niyan. Pero bakit yung mga tulay biglang nasisira nung panahon mo? Hindi kaya, kasi po lahat yan may pondo. May pondo dapat yan. Maintenance. Alam niyo yung maintenance, kung hindi po yan nagtatayo ng mga tulay at habang buhay na yan, hindi po. Mini-maintenance, nagme-maintenance, hindi po nagkakataon. Ako sa tingin ko, kung sangkatutak ang napagawa o sangkatutak ang mga tulay na gawa na at nagbabagsakan o nasisira nung panahon niya, hindi po na may maintenance, hindi po na may maintain. Bakit sa panahon ni Tatay Digong, wala naman pong ganyang kalalalang krisis sa mga tulay? O, yun po. Yung maintenance lang dapat ng mga tulay, yun po ang pinagmalaki sa SONA. Imaginein mo mga nirepair na tulay. Hindi po kung ilang tulay yung napagawa. Nirepair na tulay. O, ano pa po yung mga pinagmalaki? Yung senior high school. Alam niyo, ang tagal ko na pong vlogger Ang tagal ko na pong wala sa DepEd Yung mga pinagmamalaki niya na yan na po yung nasaksihan namin nung ako po ay nasa DepEd pa. Yung description ng senior high school niya, hindi po yan bago. Dati na po yan. Yung mga senior high school ay inihahanda natin dati na po yan, Mr. President. Hindi po sa inyo yan. Hindi nga pinagmamalaki ni Tatay Digong dahil tinuloy niya lang din yung senior high school na yan. Hindi po sa kanya yan. Hindi po. Wala pong bago dun sa sinasabi ninyo. Nung naririnig ko nga yan, bakit naman pinagmamalaki niya yung normal na pong ginagawa, hindi na po yan. Parang
Pansona ba yan? Oh, dito tayo sa mga bago nating narinig. Meron tayong mga bagong narinig eh. Halimbawa, pinangako po ni BBM. O eto, katulad nito. Pinagmamalaki niya yung patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas meron na. Alam mo, Mr. President, hindi naman po yan yung expectation namin sa nung pinangako mo na 20 pesos na bigas eh. Nung pinangako mo yan, ang ine-expect namin, 20 pesos na ang halaga ng bigas sa palengke. Yung pangkalahatan ba? Eh, yung pala, may special ka, bibili pa, dadayo. Sa isang probinsya po, ilan po ang nagtitinda ng 20 pesos na bigas? Alam niyo po, ang bawat probinsya, Mr. President, malawak po ang bawat probinsya. Kung sa Kapitolyo lang po nagtitinda ng bigas at 10 kilo lang po ang pwedeng mabili ng mga tao, hindi na po mag-aaksaya yung mga nasa dulo. Malayo po. Halimbawa sa amin, halimbawa ko sa inyo. San Jose del Monte kami. Ang Kapitolyo po, Malolos. Malayo pong biyahe yun. Mas malapit pa po sa amin ang lumuwas ng Maynila kaysa magpunta ng Malolos. Kaya po mga taga San Jose del Monte, kakaiba to sa lahat ng mga taga Bulacan. Dahil lahat ng Bulacan, ang sentro nila Malolos. Kami po, luluwas na lang kami sa Maynila. Isang tulay lang, maglakad ka lang, Metro Manila na. Ano ang punto ko, Mr. President? Kung sa bawat probinsya, isa lang po ang nagtitinda ng bigas, eh pamasahe pa lang po, papunta riyan sa bigasan na 20 pesos. Talo ka pa. Bubuhatin mo pa. Hindi po yan tapos, kung yan po ang sukatan ninyo ng itutuloy na proyekto, hindi nga po maramdaman ng mga tao yan lahat eh. Ako nga dito, hindi ko nga alam kung saan dito ang tindahan ng 20 pesos na bigas eh. Dito sa amin, kung meron man dito sa San Jose del Monte. Yan yung ipagmamalaki nyo, tuloy pa rin ang 20 pesos na bigas. Ang tunay po na presyo ng bigas, kung magkano po yung nabibili sa palengke, yun po yun. Yan pong mga ganyan na mga special na ano lang. Nakakatawa naman to si DDS Rehab. Huwag ko na raw pag-aksayahan ng panahon si President Marcos. Kung hindi mo po alam, nagsona po ngayon. At hindi ko po to pinaniniwalaan. Kung ayaw nyo po, lipat na lang agad. Lintik na eh. Binubokya niya nga po yung binabokya ko nga po yung mga sinasabi. Di ba? Okay. O, katulad po nito. Ang ganda ng sinabi, di ba? Yung sa mga namatay sa Tacloban. To the parents of Chris Lawrence, Fabian, Joyancy Cepera, Ayesa Nicole Daso, we are also very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are inspiration to us all. Their courage and selflessness through Filipino qualities are the virtues that these trying times call for. Pinuri nyo lang sila. Hindi naman po mga sundalo yung mga bata na yan. Ano po yung sinasabi nyo na heroic virtue? Ang kailangan po nila, hindi na po maulit. Kasi sayang lang po ang buhay ng mga bata na to. Hindi po sila nagbuwis ng buhay na parang hero. Sila po ay nagbuwis po ng buhay, hindi po dahil sa heroic deeds nila. Biktima po sila netong batas ng juvenile, kung ano man yung batas ni Kiko na yan. Nakiramay lang kayo, pero hindi nyo talaga inugat ano yung gagawin para hindi na maulit. Kasi masasayang lang po yung naging buhay nila. Anong gagawin? Wala.
Ibig nyo sabihin, kada may mamamatay na bata, nakita po ninyo, laganap na po yung mga bata na minor de edad na alam na po ng buong mundo, ng buong Pilipinas, sila po yung ginagamit ng mga sindikato dahil hindi po sila mapaparusahan. Oh, asan na sila Kiko, sila Risa Ontiveros na pinagtatanggol pa rin, na biktima pa rin yung mga yon. Kawawa, ito ang mga tunay na biktima. Wala lang. Isa-isahin po natin. Okay. Mas pinadali na raw ang paghingi ng medical assistance. Ngayon, ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang ikalima, 2 na lang requirement, wala nang jail. Alam mo, Mr. President, ang dali pong sabihin yan. Pero pumunta po kayo sa isang ospital na pampublikong ospital. Nakita niyo po ba kung gaano kahaba po ang pila bago ka matanggap sa ospital? Yung sinasabi niya kasi libre na, wala pre-hospitalization sa mga DOH hospital. Kaya po bang i-accommodate lahat ng mga tao sa mga DOH hospital? Ano po sinasabi sa mga bandang probinsya? Ang pinakamalapit na hospital, private hospital. Ilan po sa bawat probinsya ang mayroong DOH hospital o public hospital? O, 1,400 na naman po tayo. 432 lang po ang nagla-likes. Talon-talo po tayo sa likes eh. Mag-likes naman kayo. Okay. Kamakailan lang, Mr. President, oh, namatay. 25 years na naghuhulog sa PhilHealth. Hinihinga ng deposito. Deposito ba? Kaya hindi na operahan? Tapos, dahil wala pa siyang 24 hours na nakakonfine, wala pa natanggap mula sa PhilHealth. Yan po ang katotohanan, Mr. President. Punta lang po kayo. Sa isang ospital, makikita niyo po yung pila. Ano pa ang mga pinangako ni BBM? Bukod dyan kay Martin. Okay, ito pa po. Tax cuts para sa middle class. Exemption sa income tax. Bigyan ng tax amnesty ang mga hindi nababayarang buwis. Pabor na naman to sa mga hindi nagbabayad ng buwis. Hindi na sila nagbabayad ng buwis, bibigyan pa sila ng tax amnesty. Pinangako pa ni BBM, tax cuts, yung kumbaga lawakan. Yung mga hindi na magbabayad ng buwis, 350,000. Yung kumikita ng 350,000 per year, hindi na rin magbabayad ng buwis. Di ba, palakpakan? Di ba masaya yan? At ang pinakamaraming palakpak, isahan na lang ha. Isahan na lang sa banat ni Badong. Ang pinakamaraming palakpak na nasiyahan sila, ito pong yung sa kuryente, hindi na pagbabayarin, nawala yung kodigo ko pero yung sa kuryente, hindi na pagbabayarin yung systems loss. Yan, yung mga ninanakaw ng mga anong tawag dyan? Jumper. Tayo nagbabayad, di ba? Ang tawag doon, systems loss. Ganda ng paliwanag ni BBM. Bakit tayo ang magbabayad? Bakit yung mga consumer ang magbabayad? Hindi naman tayo may kagagawa ng systems loss. Alam niyo po ba yung systems loss? Lahat po ng mga ninanakaw na kuryente. Yung mga nagja-jumper, no? Yung mga nagnanakaw ng kuryente, systems loss po ang tawag nila, tayo nagbabayad. Kaya walang pakialam yung Meralco eh. Kung may magnanakaw dyan sa komunidad ninyo, may mga nagja-jumper, nakikinakaw ng kuryente, tayo rin po nagbabayad niyan, systems loss.
O, tuwan-tuwa mga tao. Yes. Wala na yung systems loss. O, proposal yan ni Marcoleta, di ba? Ayaw nilang pansinin dahil kay Marcoleta. Pero ngayon, yun din na nakita nilang para bumaba yung singil sa kuryente. Okay. May problema ba si Badong dyan? Badong, may problema ka ba dyan? Mawawala yung systems loss. Lalawak yung mga hindi nagbabayad ng buwis. Ibig sabihin, pati yung middle class, halos hindi na magbabayad ng buwis. May problema ka ba dyan, Badong? Wala po akong problema dyan. Maganda pong panukala yan. Ang problema niyan, yan po ay hinihingi niya sa Congress. Batas po yan eh. Hindi po pwedeng iutos lang ng Pangulo, sabihin, babaan ng presyo ng ano. Pag nakabatas po yan, hindi po pwedeng baguhin ng Pangulo yon. Batas yan eh. EPIRA law. Batas po yung systems laws. Nakalagay po yan. So ano po ibig sabihin, Boss Bad? Magpapasa pa po yung Kongreso. 2 taon na lang si BBM. Para magka-ideya po kayo kung may katuparan po yan, eto po, ang record ni BBM sa pagpapasa ng batas sa panahon niya. Eto po, only 2 out of 53 priority bills enacted a year into 20th Congress. So, nagpanukala ng priority na batas si BBM ngayong Congress na to, naka-1 taon na. 1 taon, 2 lang po yung naipasa out of 53. Ngayon, madadagdag na naman tong gusto niyang gumawa ng batas yung Kongreso para bawasan yung presyo ng kuryente, tatanggalin yung systems loss, hindi na ikakarga. Maganda po yan. Pero yung rate po ninyo ng pagpapasa ng batas, out of 53, last year, 2 lang po na ipasa. Pangako lang. Masasama lang yan sa hindi na ipapasa. Hindi po ba? Wala naman na ipapasa. Bakit po? Busy saan? Busy sa impeachment. Meron na silang trial, may mini trial na sa Kongreso. Inabala na, doon lang po. Sabi ni, hindi na sila halos nagtatrabaho. Panay impeachment na po ang inatupag nila eh. Busy po sa impeachment. Paano matatrabaho yan? Pag ano man mangyari sa impeachment ngayon, may impeachment na naman next year kasi may kaso na eh. Sinabi na nila, yung pag-abroad daw ni BP Sara ay betrayal of public trust. May kaso na naman si BP Sara. Makalusot man siya ngayon, may kaso na naman siya next year. Wala nangyayari sa Pilipinas. Panay ano eh. Eto po. Katulad po nito, lahat po ng mga kumakalaban, kumakampi kay BP Sara na senador, kinakasuhan nila. Nakasuhan si Marcoleta. Alam na po natin ngayon kung bakit. Ito yung iniiwasan nila, yung ginagawa ni Peter Cayetano at saka ni Pia Cayetano. Mas malupit po. Mas magaling po si Marcoleta na bumanat sa kanila kaysa sa magkapatid na Cayetano. Kaya nakakulong si Marcoleta. Nakakulong si Marcoleta ngayon, di ba?
O ngayon naman, sangkatutak po na kaso. Pinagmamalaki po ni Ping Lacson ang pagkakaso niya sa kay Cayetano Alan. Hindi na raw po ipapadaan sa Senado. Siya po ang Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero idedirekta na sa Ombudsman. Bakit? Sa Ombudsman kasi, sampa ng kaso, warrant of arrest agad dahil plunder, kulong na. Tapos na impeachment, di na nila napagtanggol si BP Sara. O, ang malupit niyan, naman siya dadalihin. Ang talagang mga to. Wala na talagang katinuan. Sino pa kukontra ngayon? Si Robin Padilla na lang. May kaso rin si Robin Padilla. Talagang pag sineryoso mo, talagang atakehin ka na sa puso sa tindi ng galit. Sana nga si Donald Trump magalit na sa mga bansa na ayaw na nakikipagtulungan pa rin para makabawi naman tayo. Yan lang po ang ating topic. Hindi, meron pa pala isa. Ito po, pinagmamalaki po ni Judas is Lord. Ito po. Pakinggan po natin si Villanueva. Flood control issues. Alam nyo, we have been calling for accountability. We have been submitting ourselves. Tayo ho, for so long, we have been cooperating from ICI, NBI, DOJ, Ombudsman, etc. But until now, no case. Zero case has been filed against us. But Pinagmamalaki po ni Villanueva na nakikipagtulungan daw po siya sa lahat ng investigasyon at hanggang ngayon daw, zero case. Wala pa raw pong sinasampang kaso sa kanya. Alam mo, Judas is Lord Villanueva, sa totoo lang, nakuha mo pang ipagmalaki na zero. Dapat itiko mo na lang yung bibig mo. Ginagalit mo lang kami lalo eh. Hindi ba namin alam kung bakit wala kang kaso? Alam mo yun, yung sugatan ka na tapos pipigaan ka pa ng kalamansi sa sugat mo. Pinagmalaki mo pa na zero case ka, walang sinasampa sa yung kaso. Hindi ba namin alam kung ano ang ginawa mo kaya wala kang kaso? Ombudsman. Talaga bang, pinagmamalaki ni Villanueva na wala siyang kaso? Talaga bang ganun? Pag kumampi sa inyo, walang kaso? Pagkalaban ninyo, kahit na nung araw pa yung mga kaldero na yan, ibabalik at ibabalik nyo, makulong lang si Cayetano. Yung kapatid, putya, hay nako. Mapapahay nako ka na lang. Ang problema, pinagmamalaki pa nila. Wala raw siyang kaso si Judas is Lord. Alam mo kung tumahimik ka lang, baka nakalimutan na namin eh. Yung ginawa mo eh. Parang pinamumukha niya pa eh. O kita nyo, wala akong kaso. Wala kang kaso hindi dahil sa wala kang kasalanan. Pwede na tayo magtanong, magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Yan.